Hi, hello again. This is Engineer Gasilla at ito yung G Solutions. Ngayon, patuloy tayong mag-solve ng circuit problems at ito yung ating isosolve sa oras na ito. Ang sabi diyan, give the node voltage matrix equations by inspection. So parehas ng ginawa natin sa nakalipas na video na gumawa tayo ng matrices out of doon sa mesh current equation. Now, ito naman, node voltage, matrix equation. At ang setup natin ay ito. So, yung ating G, na yan ay ang tinatawag nating conductance. No? Yung conductance na yan actually, represented by letter G, is the inverse of resistance. So, G is equals to 1 over R. And then, itong V na ito, yung V na yan, the matrix voltage na kung saan, yan yung mga potential at nodes na natin. So, dito sa ating circuit, sa given circuit, so meron tayong apat na node, actually 5. So, ito yung number 1, node 1, V sub 1, to B sub 2, B sub 3, B sub 4, and then B sub 5. So, ginawa lang natin ground yung V sub 5. So, pag mayroon kang 5 node less than 1, magiging 4 siya. So, in this case, gagawin natin is 4 by 4 matrix kasi 4 yung ano natin, kailangan natin ng 4 na equations. At ito naman, yung current. No, yung current, makikita mo rin dito. So, may mga current sources tayo. Yan. So, yun yung gagamitin natin para makuha natin yung matrix ng current. Now, yung paghanap ng ating conductance matrix. Ganito yung matrix natin, di ba? So, again, ito yung halimbawa G11 at ito naman yung G12. Yung mga sub numbers dito ng G, yan ang ating row and column. So again, ito G, first row, third column, and so on and so forth. Ito rin, G, second row, first column. G, second row, second column. And then G, second row, third column, and so on and so forth. Halimbawa, sa parito, G, third row, first column, third row, second column. This is third row, third column, and so on and so forth. So, ganun yung pagkuha natin. So, kung mapapansin mo naman kaagad na yung ating vertical values, yan, G11, G22, G33, G44, and so on and so forth. At ito yung mga, yung aside from this vertical values. So, ano itong mga G11 at saka G12 dito sa atin circuito? Yan ay yung mga voltages or node voltages. Okay? So, yung G11 is actually yung node 1 at saka 1 again, node 1 again. So, doon lang siya sa point na yan. Okay? So, ano yung natin value dyan? Halimbawa, so yung G11, since na ito lang siya, so lahat ng mga branches niya ay yan, eto at saka yan. So, merong 3 branches. Now, ang resistors dito, sa isang branch na yan ay 5 ohms. So, yan ay, since na conductance siya, so, sasabihin mo 1 over 5 plus another branch yan. So, meron kang dalawang resistor dyan, 5 and 5. So, that is 10 ohms. So, sasabihin mo rin na since na conductance yan, 1 over 10. At yung 3 ampere natin dito, wala namang resistor, kaya 0 na siya. So, yung G11 value natin ay ito. Okay, kukunin lang natin yung total niyan. So, yung G12 naman ay nandito siya. Node voltage 1 and 2. Okay, so yung potential na dyan sa node 1 at saka potential sa node 2. So, yan yung natin. So, ano yung value ng G12 natin? G12. Anong value natin? Ito siya, 1 and 2. Wala nang ibang branch niya na kung saan nagkadikit yung 1 and 2. Bagkos ito lang yung branch na yan. At yung resistor na involved sa nodes 1 and 2,
Eh, walang iba kung hindi 5 ohms lang. Kaya, sulat mo 1/5. But since na, may kasamang ibang node, no, palagi nating ginagawang negative siya. Okay, another example, for instance, itong G21. Okay, actually, G12 rin siya. So, ganun din, yung G21 natin, G21 is actually 1/5 din siya, negative din. Another example, itong halimbawa, G23, nodes 2 at saka 3. Okay, so yung G23 natin, sulat natin dito, yung G23 is actually this branch na yan. So, meron siyang 8, kaya 1/8 yan. But since na may kasama siyang node, ang ginagawa natin is negative natin siya. So, ganun yung pagkuha ng ating conductance matrix. So, again, 4x4 yan. Alam na natin yan sa G11 to na yung row niya is, yung row is 4 and then yung column niya is 4. So, 4x4 matrix. Sige, ilagay ko lang dito yung point node na yan na 1 is your B sub 1. Ito yung B sub 2. Ito yung B sub 3. And then this is your B, okay, B sub 4. O, yun yung notation ng mga nodes natin. So, pag ginawa mo yung mga, pag kinuha mo yung values ng mga conductances natin, ito yon. Ito yan. So, pwede natin i-check yan. So, nandito yung mga sa, sa diagonal. Yan yung mga diagonals. Yung iba naman, yung hindi siya diagonal. So, nandun na yung mga values niya. So, pag sinet up natin to, set up natin yan, yung conductance at saka yung voltage na unknown, yan yung magiging setup ng matrix niya. So, how about yung ating currents? So, yung mga current natin ay dito tayo pumunta. So, you have here sa node 1, mga currents natin? Meron tayong 3 ampere na papasok dyan, tsaka wala na. So, therefore, pwede nating sabihin na yung ating current 1, meron siyang papasok na 3 ampere. At yung sa current 2 naman ay yan. So, therefore, pwede nating sabihin na yung current 2 natin, based doon sa node 2 natin, so, meron tayong current I1 na palabas, at merong current I 2 ampere na palabas din. So, since na palabas siya, so that will be negative 1 and negative 2, bibigay sa atin negative 3. Matrix for the current at current 3, I sub 3. Yan, so I sub 3. So, ano yung mga currents dyan? Dito sa I sub 3, makikita mo na wala eh. So, ito ay 0. Yung I sub 4 naman natin, okay, nasaan yan? Dito, ito yung node, sa node na yan. I sub 4, so ano mga currents dyan? So, meron tayong 2 ampere na papasok at saka may 4 ampere din na papasok. So, wala nang iba. So, since papasok siya, so that will be 4 positive plus 2 at bibigay sa atin ay 6. So, yun yung mga current matrix niya values. So, pag sinet up natin yan sa sa matrix, ito yung ibibigay sa atin. Okay, so ito na yung magiging matrix format. So again, I am suggesting na para makuha natin yung mga voltages na V1, V2, V3, V4, gamit tayo ng MATLAB. Yan, so ito yung pag-solve ng problem na ito. Thank you so much for watching this video.